Genesis chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, na taglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim at ng punong kahoy na namumunga na taglay ang kaniyang binhi ayon sa kanyang pagkakahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon. At maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman, at nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kani-kaniyang uri, at ang lahat ng may pakpak na ibon, ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal ayon sa kani-kaniyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kaniyang uri, at ang hayop ayon sa kaniyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan,
ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Chapter 2. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ika-7 araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa, at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin, at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula rooy nabahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Habila, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din namang doong bidelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kus. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidisel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos,
Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay iyon ang naging pangalan niyaon. At pinanganlan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kaniyang asawa at sila'y hindi nagkakahiyaan. Chapter 3. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamnan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bungang punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bungang punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop, at sa higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ay ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At paggagalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa
ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alubok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Anupat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Chapter 4. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at pinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon sa Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap ni si Cain at ang kaniyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kaniyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay di na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sino mang makakasumpong sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden.
At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa. Ang pangalan ng isa'y Ada, at ang pangalan ng ikalawa ay Silya. At naging anak ni Ada si Jabal, na siyang naging magulang ng nagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Jubal, na siyang naging magulang ng lahat na tumutugtog ng alpa at flauta. At tungkol kay Silya ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamamanday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Silya, pakinggan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig ng aking salaysay. Sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan, at ng isang binata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay makapitumpung-pito. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat aniya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Chapter 5. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos, siya nilalang. Lalaki at babae siyang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. At nabuhay si Adam ng 130 taon, at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos ng 807 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak si Kainan. At nabuhay si Enos pagkatapos na maipanganak si Kainan ng 815 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Kainan ng 70 taon at naging anak si Mahalalel. At nabuhay si Kainan pagkatapos na maipanganak si Mahalalel ng 840 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Kainan, 910 taon at namatay. At nabuhay si Mahalalel ng 65 taon at naging anak si Jared. At nabuhay si Mahalalel pagkatapos ng maipanganak si Jared ng 830 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Mahalalel ay 875 taon at namatay. At nabuhay si Jared ng 162 taon at naging anak si Enoch. At nabuhay si Jared pagkatapos
na maipanganak si Enoch ng 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Jared ay 962 taon at namatay. At nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak si Lamec. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamec ng 782 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Lamec ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagalan ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamec pagkatapos na maipanganak si Noe ng 575 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Lamec ay 777 taon at namatay. At si Noe ay may 500 taon at naging anak ni Noe si Sem, si Siam at si Japet.